At lumipat naman tayo pabalik sa madamong lupain, habang mayroong mga paa na bigla na lang sumugod. At makikita natin dito ang pagbanggaan ng espada ni Kiri at ng dagger ng lalaking nakasuot ng kulay itim na manto. At dahil nagagawang makipagsabayan ni Kiri sa lahat ng mga sumusugod sa kanya na mga kalaban, labis itong ikinamangha ni William, kaya nasambit nito na ito ay kanyang inaasahan sa training captain ng mga Cygnus Knights. Subalit habang patuloy na nakikipaglaban si Kiri, napaisip si William kung hanggang kailan niya ito magagawa. Nang bigla na lang napaapak si Kiri sa lupa, at makikita natin ang pagpapalabas nito ng kanyang skill na tinatawag na Rising Sun kung saan agad na nagliwanag ang kanyang espada. Nang bigla na lang din na sumulpot ang isang babae sa kanyang harapan para agad siyang atakihin habang nagsasabi na itigil na nito ang kanyang pag-arte. Ngunit agad lang din na nagawang maharang ni Kiri ang kanyang ginawang pag-atake gamit ng kanyang nagliliwanag na espada, at sa isang iglap lang ay agad nitong nagawang maikot ang kanyang espada para agad na mag-counter papunta sa kanyang babaeng kalaban. Nalabis naman ng babae na ikinabigla at ikinabahala, kaya agad na ginamit ni Kiri ang kanyang skill na tinatawag na Solar Slash, kung saan agad din itong nahati sa maraming piraso ang babae na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. At dahil sa tindi ng kanyang pakikipaglaban, makikita natin si Kiri na hinihingal sa pagod. At habang siya ay patuloy na hinihingal, nasambit nito kay William na sabihin nito ang kanyang layunin kung ayaw nitong mamatay dito. Subalit sinabihan lang siya ni William na siya ay maingay. At nasambit nito sa kanyang mga kasamahan kung ano ang kanilang ginagawa at bilisan na ng mga ito at patayin na kaagad si Kiri. Kaya agad din ang mga ito na sumunod sa kanya, at habang daladala ang kanilang mga sandata ay sabay-sabay ang mga ito na sumugod papunta kay Kiri. Nang may bigla na lang tumalon galing sa mga matataas na damo. At makikita natin na nagawang mahiwa ng misteryosong tao sa isang iglap ang mga sumugod kay Kiri, kung saan nahiwa nito ang kanilang mga katawan. At dahil sa kaganapang ito, labis itong ikinabigla ni William. At napatingin naman si Kiri sa tao at nakita nito ang pamilyar na mukha. Ito ay dahil lang biglang sumulpot at sumagip sa kanya na nasa kanyang harapan ngayon ay si Debo. At bumalik tayo ng ilang minuto bago ng mga kasalukuyang pangyayari, kung saan makikita natin si Debo na nagsasabi sa lalaking Cygnus Knight na huwag siyang mag-alala dahil ang kanyang boss ay mahusay sa paghahanap sa mga bagay, kaya nakakasigurado siya na malapit na silang magkita ni Kiri. Nang bigla na lang ipinalabas ng lalaking Cygnus Knight ang kanyang tinatagong dagger na napapalibutan ng kulay lilang aura, at siya ay nagsabi na ito ay mabuti. At agad din itong tinangkang saksakin si Debo habang nagsasabi na ibigay nito ang kanyang pagbati kay Kiri kung sila ay magkita. Nang bigla na lang sumabog ang kamay ng lalaking Cygnus Knight na may hawak ng dagger na kanya namang ipinagtaka. At makikita natin na siya ay agad na napaatras habang napapasigaw ng malakas sa kanyang nararamdamang sakit, habang si Debo naman ay napatanong na lang kung ano ang nangyari. At habang ang lalaking Cygnus Knight ay patuloy na napapasigaw dahil sa pagkakaputol ng kanyang kamay, makikita natin ang pagdating ni El habang hawak-hawak ang kanyang staff. At dahil sa bilis ng kaganapan, natanong ni Debo kay El kung ano ang nangyayari, subalit nasambit lang ni El na ito ay gaya ng kanyang inaasahan. At nasambit nito sa nakaupong Cygnus Knight habang hawak-hawak ang kanyang duguan na braso, na siya ay mayroong masamang pag-arte. At habang makikita natin ang pagliliwanag ng mukha ng lalaking Cygnus Knight, si El ay nanghingi sa kanya ng patawad. At habang itinututok nito ang nag-aapoy niyang staff sa lalaki, nasambit ni El, na ito ay dahil hindi niya ugali ang magtiwala sa mga tao. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan habang kaharap ni William si Debo at Kiri, nasambit nito na ito ay nakakapagtaka. Ito ay dahil hindi niya inaasahan na mayroong hindi imbitadong bisita na biglang susulpot. At dahil nakikilala ng babaeng kasamahan ni William si Debo, nasambit nito sa kanya na siya ay galing sa Gaffer Merchant Union. At dagdag pa nito na dahil siya ay nabubuhay, ibig nitong sabihin ay hindi nagtagumpay ang kanilang kasama, na agad namang pinasangayunan ni William. At nasambit ni William na si Pitin, ang duwag na hindi kayang kunin ang kanyang sariling buhay ay nabigo. At dagdag pa nito na binigyan niya ito ng tsansang bumawi para sa pagkawala ni Kiri, kaya natanong nito kung mali ba ang kanyang ginawa. At habang siya ay nakamasid kay Kiri, nasambit nito na ito ay nakakainis dahil silang dalawa ni Debo ay mukhang malakas. Kaya nasambit ni William na kinakailangan nilang pakilusin ang kanilang mga elites.
kung saan makikita natin ang paghanda ng apat nitong mga kasamahan sa kanyang likuran. At dahil dito, pasigaw na nasambit ni Kiri kay Debo na siya ay mag-ingat. Naagad namang sinagot ni Debo na ito ay kanyang alam. At may labis na tuwa sa kanyang mukha nitong natanong kay Kiri, na ito ay dahil sila ay mga manyak diba? Na nagtataka namang natanong ni Kiri kung ano ang pinagsasabi nito. At dahil gusto na agad ni William na tapusin si Debo at Kiri, agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan na sugurin ang mga ito. At dahil dito, agad naman silang dalawa na naghanda. Kaya natanong ni Debo kay Kiri kung kakayanin ba nito ang kahit isa sa kanila, dahil siya na ang bahala sa iba. At agad naman siyang sinabihan ni Kiri na huwag nitong ibaba ang kanyang bantay. At makikita natin ang agad na pagsugod ni Sheldon habang ipinapalabas ang kanyang skill na tinatawag na Savage Blow, subalit agad lang din itong nagawang maiwasan ni Debo. Kaya agad din siyang nagpakawala ng kanyang pag-counter gamit ng kanyang nag-aapoy na sandatang sibat, na nagawa din na mailagan ni Sheldon sa pamamagitan ng pagyuko nito sa lupa. At dahil mahuhuli na ni Debo si Sheldon, muli siyang nagpalabas ng kasunod na pag-atake habang nagsasabi na hindi siya karapat-dapat na banggitin. Nang bigla na lang ipinalabas ng babae nilang kalaban ang kanyang skill na tinatawag na piercing, kung saan siya ay nagpalabas ng nag-aapoy na palaso papunta kay Debo, subalit agad niya din naman itong nailagan. At dahil hindi ito tumama, labis itong ikinainis ng babae. At dahil sa biglang pag-atake ng babae sa kanya, nasambit ni Debo na ito ay hindi patas. Nang bigla na lang may sumulpot sa kanyang likuran na isang kalaban habang hawak-hawak nito ang kanyang nag-aapoy na espada. Nalabis namang ikinabahala ni Debo nang ito ay kanyang mapansin. At makikita natin ang pagkahiwa ng likod ni Debo dahil sa ipinalabas nitong skill na tinatawag na upper charge, kung saan siya ay napatalon ng napakataas. Subalit napansin niya na ang pinsala nitong nagawa kay Debo ay mababaw lamang. Kaya agad din siya na muling nagpalabas ng kasunod na pag-atake papunta kay Debo habang nagsasabi na huwag siyang mag-alala dahil malapit niya na itong alisin sa kanyang paghihirap. At agad nitong ginamit ang kanyang skill na tinatawag na leap attack, para lumundag pabalik sa ngayon ay nakatayo lang na si Debo sa lupa. At dahil agad itong napansin ni Kiri habang siya ay nakikipagpalitan ng pag-atake kay Sheldon, pasigaw nitong natanong kay Debo kung ano ang kanyang ginagawa. Subalit nang makalapit ang umaataking lalaki ay agad na nawala si Debo, kaya ito ay labis niyang ipinagtaka nang hindi namamalaya na si Debo ay agad nang nakaikot papunta sa kanyang likuran. At nasambit ni Debo kay Kiri kung ano ba sa tingin nito ang kanyang ginagawa. Ito ay dahil pinaglalaroan niya lamang ang kanyang kalaban. Kaya agad niya itong inatake gamit ng kanyang nag-aapoy na sandata, kung saan dahil sa lakas ng pag-atake nito ay nagawa nitong mahiwa ang lalaki sa 2 piraso. At dahil ito'y nakita ng kasamahan ng lalaki, agad din itong inatake si Debo gamit ng kanyang sibat habang nagsasabi na siya ay isang bastardo. Subalit ang sunod-sunod na pag-atake nito ay agad lang ding lahat ni Debo na naiwasan. At nang siya ay makakita ng pagkakataon, agad nitong ginamit ang kanyang skill na Slash Blast. Na agad namang nasangga ng lalaki gamit ng kanyang sibat. Subalit siya ay napaatras pa rin dahil sa lakas nito. Kaya siya ay napamura at napatanong kung gaano ba kalakas itong si Debo. Nang may bigla na lang na nagsabi na ito ay nakakadismaya, at makikita natin ang pagtalsik ni Sheldon papunta sa lalaking kinakalaban ni Debo. Kung saan si Sheldon ay sumadsad sa lupa dahil sa lakas ng pagkakasipa ni Kiri sa kanya. At habang patuloy na nakaangat ang mga paa ni Kiri, natanong nito kung ito na ba ang tinatawag nilang mga elites. At dahil sa mga pangyayari, makikita natin ang labis na pagkainis ng lalaki kung saan napasabi siya na sila ay mga bastardo. At dahil mukhang natatalo na ang mga kasamahan ni William, nasambit nito na mukhang kinakailangan na nitong sumali sa laban. Kaya agad nitong inactivate ang kanyang staff para ipalabas ang kanyang skill na Fire Arrow habang nagsasabi sa kanila ni Kiri at Debo na hanggang dito na lang sila dahil sila ay gumugol na ng maraming oras sa kanila. At dahil sa nakikita ni Debo na ipinapalabas ni William na skill, labis niya itong ikinabigla kung saan natanong niya sa kanyang isipan kung ito ba ay isang Fire Arrow. At makikita natin ang agad na pagsulpot ng Fire Arrow ni William sa kanyang harapan. Kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan, napaisip si Debo na ito ay mas mabilis kesa sa skill ng kanyang boss na si El. At may makikita tayong napakalaking pagsabog dahil sa ipinalabas na skill ni William na Fire Arrow papunta kay Debo.
Kaya natanong ni William kung binabaan ba nila ang kanilang mga bantay dahil ito ay isang fire arrow lamang, subalit ang kanyang fire arrow ay nasa ibang level. At dagdag pa nito na ito ay hindi din mahalaga kahit pa na ito ay kanyang alam, dahil hindi niya din naman ito maiiwasan. At habang nawawala ang usok, nasambit ni William na ito ay tapos na, kaya kinakailangan na nilang maklear ang gate. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay si Elle na bigla na lang sumulpot at nagawang mapigil ang kanyang ipinalabas na malakas na fire arrow para sagipin si Debo. Kung saan makikita natin ang pagtitig nito ng masama kay William, kaya napatanong si William kung sino siya. Nang bigla na lang ginamit ni Elle ang kanyang telekinesis. At habang makikita natin na mayroon siyang tinuturo sa damuhan, nasambit nito na narito pa ang isang bisita. At makikita natin ang agad na paglabas sa damuhan ng kinokontrol ni Elle na isang kahoy na nababalot sa tela na hinahabol ng isang malaking ribbon pig, na bigla na lang din na lumabas sa tabi ni William at ng kanyang kasama. At dahil dito, agad na napalingon ng dalawa at labis nila itong ikinagulat at ikinabahala. Ito ay dahil kasama nito ay ang pagragasa ng maraming grupo ng mga ribbon pigs papunta sa kanila. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin ang pagsigaw ng duguan na ribbon pig. At kasabay nito ay ang pagkatumba ng malaking halimaw sa harap ni William. At habang hinihingal si William dahil sa tagal ng kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw, nasambit nito na si Elle ay talagang isang nakakaabalang tao. Ito ay dahil sila ay agad na tumakbo pagkatapos nilang magtapon sa kanila ng ganitong problema. Kaya agad nitong tinawag ang kanyang kasamahan na si Gerald, na agad namang nanghingi ng kapatawaran sa kanya. At nasambit nito habang napupuno ang kanyang harapan ng bangkay ng mga ribbon pigs, na siya ay matatapos na sa kanyang bahagi. At nasambit ni William na wala na silang oras para magtipon, kaya kinakailangan nila ang mga ito na habulin kaagad. Na agad namang pinasangayunan ni Gerald. At habang naaalala nito ang pangyayari, nasambit nito sa kanyang isipan na kung kahit papaano, ang mga ito ay magawang makalabas sa gate, ito ay magiging malaking problema. Kaya ang sitwasyong ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. At dagdag pa nito na si Elle ay isang nakakaabalang tao. At habang sila ay patuloy na naglalakad sa madamong lupain, nasambit ni William sa kanyang isipan na mayroong bagay na kakaiba kay Elle. Nang bigla na lang tinawag ni Gerald ang kanyang atensyon dahil sa mga bakas ng paa na kanyang nakita. Kaya nasambit ni William sa kanya na kung kahit papaano una nitong makita ang lalaking nakasuot ng balabal, panatilihin niya lang ito sa pwesto dahil siya na mismo ang bahala sa kanya. At dahil sa sinabi nito, nasambit ni Gerald na hindi naman ito kinakailangan na gawin. At dagdag pa nito na alam niya na wala siya sa posisyon para sabihin ito pero ang lalaking iyon ay mukhang hindi isang simpleng tao lamang. At agad naman siyang natanong ni William kung kilala ba nito kung sino ang kanyang inaalala. At dagdag pa nito habang hawak-hawak ang nagliliwanag na balahibo sa kanyang leeg, na sa loob ng gate na ito, imposible na mayroong tao na mas malakas pa sa kanya. At lumipat naman tayo sa loob ng kagubatan kung saan may makikita tayong mga paa. At ito ay ang grupo ni Elle, Debo at ni Kiri na naglalakad sa loob. Kung saan masayang natanong ni Debo kay Elle kung nakita ba nito ang mga mukha ng kanilang kalaban sa huli. At nasambit nito na hindi niya alam kung sila ba ay nakaligtas sa pagstampede ng mga baboy na halimaw. Subalit agad lang siyang sinagot ni Elle na hindi sila mamamatay ng ganoon na lamang kadali. At dagdag pa nito na kinakailangan ni Debo na mag-ingat sa kanyang nilalakaran dahil baka mayroong mga patibong. At agad naman niyang sinagot si Elle na siya ay alisto ngayon. At natanong nito sa kanya kung bakit hindi pa ni Elle tinapos ang kanilang mga kalaban doon, dahil pwede naman siyang maghanap ng kanilang mga kahinaan sa kaguluhan. Subalit agad lang siyang sinabihan ni Elle na ito ay dahil si William ay mas malakas kesa sa kanya. Nalabis namang ikinagulat ni Debo kaya siya ay napatanong kung ano ang pinagsasabi ni Elle. At napaisip na lang si Elle, kung saan naalala nito ang fire arrow na bigla na lang ipinalabas ni William papunta kay Debo. Na agad din niyang ginamitan ng kanyang skill na fire arrow. Kaya ito ay lumikha ng malaking pagsabog, na naging dahilan ng pagkatalsik ni Debo sa kanyang kinatatayuan. At habang makikita natin si Elle na nakatayo sa kanyang pwesto dahil sa pagpapalabas nito ng kanyang skill. Bigla na lang nagawang masira ng fire arrow ni William ang kanyang ipinalabas na skill. Nalabis namang ikinabigla ni Elle kaya nanlaki ang kanyang mga mata.
At dahil dito, napaisip siya na ang kanyang fire arrow ay bahagya lang na napigilan ang trajectory ng fire arrow ni William. At dagdag pa ni Elle na hindi niya man lang naapektuhan ang skill nito. At dahil sa sinabi ni Elle, natutuwang nasambit ni Debo na tumigil siya sa pagbibiro dahil si William ay imposibleng mas malakas kesa sa kanya. Kaya nasambit ni Elle na ito ay totoo, at natanong nito kay Debo kung bakit siya magbibiro. At agad naman siyang tinanong ni Debo kung tunay ba na sila ay tumakbo lamang, na agad namang pinasang-ayunan ni Elle. At agad nitong unti-unting inalis ang takip sa kanyang braso, na ipinagtaka ni Debo. At makikita natin ang dalawang makapal na circle sa braso ni Elle. Kaya nasambit niya na mukhang ang kanyang circle ay lumawak na hanggang sa limitasyon nito, na labis namang ikinamangha ni Debo. At habang ipinapakita ni Elle ang dalawang circle sa kanyang braso, nasambit nito na depende sa kapal ng circle, ang paggamit ng parehong magic ay magkakaroon ng kaibahan sa bilis at lakas. At dagdag pa ni Elle na dahil siya ay nasa tuktok na ng pagiging second circle, sila ay dapat na magkapantay o mas malakas pa kay William. Subalit ang magic nito ay higit sa pangunawa ni Elle. At dahil nakikita niya na siya ay nakapasok sa gate, nakakasigurado si Elle na siya ay isa ding second circle at walang duda tungkol dito. Subalit kahit papaano nagawa nitong mapalakas ang kanyang skill. At dagdag pa ni Elle, na makatarungang sabihin na si William ngayon ay ang pinakamalakas na adventurer sa loob ng gate. Na hindi naman mapaniwalaan ni Debo. Kaya natanong nito si Elle kung ano ang kanilang dapat na gawin, at kung gawin ba nilang muli ang kanilang ginawa pero gagamitin nila ang mga hubs. At agad naman siyang sinagot ni Elle na hindi ito magiging madali, ito ay dahil ang mga hubs ay naiiba sa mga simpleng ribbon pigs. Ito ay dahil maaari ng mga hubs na malaman na sila ay ang kanilang mga kalaban at gamitin ito laban sa kanila. Nang bigla na lang natanong ni Kiri si Elle kung ano ang pinagsasabi nito at kung alam ba nito ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. At nasambit nito na ang importanteng bagay ay ang isang tagasunod ng Black Magician ay nagtatago sa loob ng Cygnus Knights. At dagdag pa nito na ito ay isang importanteng impormasyon na may hawak ng kapalaran ng mundo. Kaya nasambit ni Kiri kay Debo at Elle na kinakailangan nila munang lumabas sa gate. At habang siya ay nanginginig habang hawak-hawak ang kanyang espada, nasambit nito na kinakailangan nilang sumuko sa pag-clear ng gate. Nang bigla na lang siyang sinagot ni Elle na ito ay walang saysay. Na ikinainis naman ni Kiri at napatanong si Debo kung ano ang ibig nitong sabihin. At dahil sa sinabi ni Elle, nasambit ni Kiri na alam niya na siya ay dating alipin kaya ito ay gaya ng kanyang inaasahan, at natanong nito si Elle kung siya ba ay naghahabol pa din sa maliit na gantimpala sa pag-clear ng gate. At agad naman siyang tinanong ni Elle na pagkatapos nilang maalerto ang mga tao, ano ang pagkatapos? At natanong din nito si Kiri kung sa tingin ba nito ito ang pinakamahusay na paraan para sila ay lipulin. At nasambit ni Elle na huwag ni Kiri na maliitin ang mga ito. Ito ay dahil ang mga tagasunod ng Black Magician ay nagtago ng daan-daang taon habang pinapalaki ang kanilang mga ugat. At ang paglantad sa kanila ay walang may magagawa kundi ang magputol lamang ng isang sanga. Kaya kinakailangan nilang maghukay ng mas malalim. Ito ay dahil kung gugustuhin nilang magtago, walang may makakahanap sa kanila. At sila ay magiging parasite lamang na kumakain sa mundo ng maple mula sa kung saan ay walang may nakakakita. At dahil sa mga sinabi ni Elle, labis itong ikinainis ni Kiri. Kaya agad nitong hinawakan sa damit si Elle at pasigaw nitong nasabi na hindi ito gagana, hindi yun gagana. Kaya ano ngayon ang gusto nitong gawin nila, at huwag si Elle na magsalita ng mga kalokohan nang walang planong sumusuporta dito. At habang may labis na panggagalaiti sa mukha ni Kiri, dagdag pa nito kay Elle na sila ay kasalukuyang hinahabol ngayon kaya kinakailangan nilang umalis dito kaagad. Nang bigla na lang napangiti si Elle. At habang inaalis nito ang kamay ni Kiri sa kanyang balabal, nasambit nito na kinakailangan nilang ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na mga hunters. At pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng kagubatan, mayroon tayong makikitang paa na mabilis na tumatakbo. At ito ay si Sheldon kasabay pa ng dalawa nitong mga kasamahan na naghahanap sa kanila ni Elle. At pasigaw nitong nasambit sa kanyang mga kasama na kinakailangan nilang mahanap ang mga ito kaagad. Ito ay dahil kung sila ay makakatakas, ang kanilang leeg ay mapuputol. Nang bigla na lang lumabas si Debo sa puno papunta sa likuran ni Sheldon, na labis niyang ikinabahala. At may masayang ngiti sa mukha ni Debo na agad na binati si Sheldon.
kung saan agad niya itong inatake ng kanyang nag-aapoy na sandatang sibat, subalit muli itong naiwasan ni Sheldon sa pamamagitan ng pagyuko nito sa lupa. At makikita naman natin ang agad na pag-atake ng isang lalaki na tagasunod ng Black Magician sa tagiliran ni Debo, habang nagsasabi na sila ay mga bobo dahil sila pa mismo ang naghanap sa kanila. At dagdag pa nito na ngayon ay sisiguraduhin niyang mapapatay niya si Debo sa pagkakataong ito. Nang bigla na lang mayroong pumutol sa lubid na nasa puno, na naging dahilan ng paglabas ng patibong na kahoy papunta sa lalaki, kaya napasigaw si Sheldon ng kanyang pangalan. At makikita natin na ang pumutol sa lubid na nasa puno ay si Kiri. At dahil naagaw ang pansin ni Sheldon, habang ipinapalabas ni Debo ang kanyang pag-atake gamit ng kanyang sandatang sibat, natanong nito sa kanya kung sa tingin ba nito ay makakatingin lang siya kung saan-saan. Subalit ang pag-atake nito ay hindi tumama, kaya agad namang nag-counter si Sheldon gamit ng kanyang dagger habang nagsasabi na si Debo ay mamatay. Ngunit ang ginawa nitong pag-counter ay gumalos lang sa mukha ni Debo at kanyang buhok. Nang bigla na lang na nagulat si Sheldon, ito ay dahil si Debo ay agad din na nagpalabas ng pag-counter sa pamamagitan ng pagtuhod nito sa kanya. At makikita natin ang pagbitaw nito sa kanyang sandata. At pagkatapos nito ay ang walang tigil na pagbugbog ni Debo kay Sheldon, kung saan pinagsusuntok niya ito ng paulit-ulit. At makikita natin ang patuloy na pagpapaulan ni Debo ng kanyang mga pag-atake kay Sheldon, kung saan ngayon ay pinagsusuntok at pinagsisipa niya naman ito, na naging dahilan ng pagkabasag ng mukha ni Sheldon. At dahil sa nakikita ng babaeng kasamahan ni Sheldon na patuloy na pambubugbog ni Debo sa kanya, siya ay napatanong kung ano ang nangyayari. Nang bigla na lang sumulpot si Kiri sa kanyang likuran at agad siyang inatake. Ngunit nagawa nitong makailag sa ginawang pag-atake ni Kiri. Pero hindi siya tinantanan ni Kiri at patuloy na inatake ng ngayon ay nagliliwanag niyang espada. Nang bigla na lang nawala sa balanse ang babae na labis niyang ikinabigla dahil maaabot na siya ng espada ni Kiri. Subalit nagawa pa rin itong mapigil ang espada ni Kiri gamit ng kanyang sendatang crossbow. At habang sila ay nagbabanggaan ng kani-kanilang mga sandata, may labis na galit na nasambit ni Kiri sa kanya na ang basurang kagaya niya ay hindi dapat tumitingin kung saan-saan. At dagdag pa ni Kiri na siya ay naiinis sa kung papaano nagpapatuloy ang mga bagay. At lumipat naman tayo sa ibang parte ng kagubatan, kung saan makikita natin si William habang nagsasabi na mukhang sila ay nagsimula na. At dagdag pa nito na gusto niyang malaman ang isang bagay. At habang kaharap nito ang anino ng isang tao sa kanyang harapan, natanong nito kung siya ba ay naghihintay sa kanila. At ang taong ito ay si Elle na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang staff na hindi sinasagot si William. At dahil dito, napatawa na lang si William at nasabi nito na ito ay ayos lang. Kaya natanong nito si Elle kung sila ba ay magsisimula, kung saan sabay nilang inactivate ang kanilang mga staff. At habang may malaking masamang ngiti sa kanyang mukha, agad na ipinalabas ni William ang kanyang skill na Fire Arrow. At agad din ni Elle na ipinalabas ang kanyang skill na Fire Arrow habang nagpapalabas ng seryosong mukha.